Good morning, people! Kamusta ang energy mo, girl, after ng 3 hours sleep? Ambot. Mag-quick shower lang ako, guys. Nasa shower pa si Peachy, pero ako next. Mabilis lang naman ako, guys, kasi hindi ko kailangan basahin yung hair ko. Nagbasa ako kahapon. And, punta na tayong airport. And, uwi na tayo ng Pilipinas. Pilipinas. Oh my gosh, parang ayaw kong iwan ang Hong Kong kasi nga siya ang aking bahay. Sobrang ano talaga, guys, attached ako dito. Hindi ko rin alam. Baka siguro kasi dito ako sanay kasi ang dami kong tagal kong tumira dito, guys. Tayo ay mag-ready na for the Philippines. So, yung flight ko is 9 o'clock. So, punta tayo sa airport labas tayo ng 7 o'clock. Arrive ako ng mga 11 na siguro. Yeah, 11. Tapos, kailangan ko pumunta ng Terminal 2 sa aking connecting flight. Papuntang Bacolod. So, kailangan ko mag-change ng terminal, guys. So, mag-taxi na lang ako. Kasi minsan mas matagal yung bus. So, pag-taxi na lang para mabilis. So, lilipat ako from Terminal 3 to Terminal 2. Tapos, yung flight ko Bacolod, alas 4 pa. Okay. Tapos na natin si Bichi at tayo na yung next. Gusto ko sana magkulot ng hair para wala tayong time. Wala din akong time mag-straight. I mean, straight naman na siya. Pero, ganyan na talaga siya. Wala na tayong magagawa dyan sa hair natin, guys. But let's go! Malamig dito sa Hong Kong kasi winter, guys. Pero, carry bells naman. Hindi naman ako nilalamig. Hindi naman siya ganun kalamig. And now is 6 o'clock in the morning. Tinawagan ko yung asawa ko, guys. Wala, hindi siya sumasagot. Nag-golf yun. Alam nyo ba, sobrang clingy nun. Muntik pa akong paiyakin nun kahapon. May mga, hindi, alam nyo kasi, guys, hindi yun very sweet sa kanyang words. So, kahapon, very sweet siya. Namimiss niya na daw ako agad-agad right away. Okay, bihis na yung si Peachy. Tapos ako na next. Ayusin ko muna mga gamit ko, guys. Para tayo ay makapag-ready na. Okay, let's go, let's go, let's go. Guys, kamusta naman yung eye bags natin? Ang lucky. But that's okay. Eye bags pa more. And ready na tayo. Pero, nandito pa lang akong Hong Kong winter, guys. Nainitan na ako. Parang gusto kong magpalit ng top. Kasi, nainitan nga ako. Dito sa Hong Kong, guys, mabilis lahat except pag dumating ka ng malayo yung gate mo. Kasi kailangan mo mag-train pag malayo yung gate. Tingnan natin kung memorize ko pa yung gate ng Hong Kong. Kung kaya ko pa tong ano, kaya yun. Navigate. Sapatos na tayo. Okay, all good. Are we good? Wala tayong iiwan. Beer natin, iwan natin. Remember. Asan yung beer mo? Naubos mo yun? Kente, konti na lang natira. Kasing Gary yarn. Okay, that's it. We're ready for Philippines. See you later, Philippines. Cheers. Ito, charger ko to. Yung phone charger ko sa my plane, guys, hindi siya gumana. Pero alam niyo ba yung phone ko? Nag-last siya hanggang kagabi. Hanggang nung madaling araw na. As in, lawig-lawig ang life battery. Naman. Ayan. So, yan. Ayan na yung ating buhay dyan. Kasi hindi ito na mapapose. Ayan na. Yan. Naka-bucket. Yung isa kong phone low bat, pero try ko yung i-charge sa plane. Or pag nakakita ko charger sa waiting area. Okay. Sana yung malaki. Ay! Ano nangyari?
Nagtago Kasali ako sa vlog. Hi, vlog. Hi, vlog. Hi and goodbye, vlog. Ayan. Kettlebells na. Okay, go. Let's go. Naman ko na to. Okay, see you Philippines. Ito si Richie. May work pa yan siya mamaya. And ito yung way. Kagabi kasi sa car park kami nagdaan. Ito yung tamang daan, guys. Ito tamang daan, guys. Pag dito kayo nagstay ha, hanapin ang tamang daan. Hindi kayo sa car park na dumaan. Pero at least, di ba, we find our ways. Hindi ko lang. Nag-promote pa yun. Doon kami, besh. As in, doon kami sa ilalim. Doon. Nag-hesitate pa siyang sabi niya, tawid. Sabi niya, pwede mo tumuhid dito. Hindi pa bawal. Sabi ko, ang ganda ng weather. Pero siya, naka long sleeve. Ako, Manipis lang yan. nainitan. Tinago ko na yung jacket ko. Uy, summer. New Zealand summer to, guys. Pero mga siguro 16 degrees. Ano yun? Like 17. Ang ganda ng weather. Diba? Amazing. Sobrang easy ng way dito. Prologenic. Alam niyo ba yung Tapos pababa lang ako, tapos andun na yung bus ko, diba? Ay, oo nga, doon na yung bus niya. Number 28 pa din? 20 something yung bus? 29 na tayo. Kasi nga, we have our own one. We have our own private bus Oo, stop. Diba? bus stop. Alam ko rin niya. It's not Hindi siya dito. public transport buses here in Hong Kong airport. May next nga, ang ibang nga, 7:45. 7:45. Umanano, 7, pa lang, guys. Ang dami pa siyang time. Sa taas kami. Doon ako check-in. Dito na tayo. Saan ka akyat? Magdilis ba tayo? Oo, oy. Saan tayo? Doon, Dito na tayo. ang aga naman natin, oy. Better late than never. Try natin kung makakape pa tayo. Pwede. Something. Ay, kaya ba naman, ng bus mo? Oo. Takbo na naman sa bus. Oh, ayan na yung sunrise. Prologenic. Daming tao, guys. Ang aga-aga. Magbabakasyon. Bakasyon pa, Mar. Doon tayo sa, feeling ko sa dulo yun. Ayun. Meron kaming croissant. Meron akong hot chocolate. Si Chai merong, cappuccino. At saka, din, croissant. Same. And may Starbucks. Oh my gosh, may Starbucks. Walang Starbucks sa, di ba, Adelaide? Oo, wala pala. Oh my god, I can't believe this, guys, but I'm in business class. Ayan. Dito na tayo, guys. May pa-wine na sila. Ang dami pa rin nagbo-boarding. Hindi pa tapos. Kaloka tayo na talaga yung upgrade sa business. Nag-wonder lang ako kung maraming seats or konti. Baka tayo na-upgrade sa business kasi premium full na. Ilang beses nag-beep yung screen. Ayaw niya akong ipapasukin. Tapos, dini-check ng babae. Tapos, chinage niya yung boarding pass. Sabi niya, bakit nag-iba yung boarding pass? Sabi niya, nag-iba po yung setting. So, sabi niya, nasa business ka na. Ayun, nasa business. Makakatulog tayo 2 hours. That's good. So, meron silang drinks. Kasi apple juice lang yan. Ayoko uminom aga pa. And, tignan natin yung menu. Meron din silang patawal dito. Pakataw sa inyo yung menu ng business class. Ang hirap pala pag isang kamay. Hindi ko siya magalaw. Sis, ang kamay sis. Drinks man yan. Mayroong drinks. Breakfast menu kasi umagaan dyan. Short lang yung flight. Pero parang gusto kong mag-dim sum. We'll see. Daily mo yan, right? But okay lang, matulog tayo nito. Pero ano lang yung
flight, short flight. Hello everyone. 1 hour and 20 minutes. Antok na ako sa time. 1 hour and 25 minutes. Bilis lang. Kain muna tayo guys. I had the dumplings for breakfast. And kain tayo at saka matulog kasi antok na ni. Kain tayo. We just started talking to their air traffic controllers and that means we'll shortly be starting our descent. Well, as expected, it's very pleasant morning, just a light breeze over the airfield, and the current temperature at the moment is 30 degrees Celsius. When I've done my bit, I've gone quite a bit faster than normal to try and make up our time for our late departure out of Hong Kong. And subject to air traffic control, looks like that should have you disembark the aircraft on site, around about 20 minutes faster. There's no time zone change from Hong Kong to the Philippines, but we do need that time change. The time now is 10:37, and it's the morning, Friday the 29th of December. Well, it's been our pleasure to have you on board, so great to see you all flying once again, and I do hope you've enjoyed the holidays and festive season, so enjoy the rest of the weekend. Camp crew, we have about 30 minutes to landing. Thank you. Made it. Waiting for my bag, guys. Wala pa yung bag ko. Tulog is real. Wala pa yung bag ko, guys. Wala pa yung bag. Same bag. Wala pa ka. Haggard the Rososa. Galing akong iyak, guys. Kwento ko sa inyo mamaya yung disaster ko. Sobrang disaster. Umiyak na talaga ako ng bonggang-bongga sa asawa ko. So, yung iyak ko. Kanya yung itsura ko kasi, yeah, naiyak ako, guys. Kasi sobrang disaster. But, okay lang. Buti na lang naayos ko na. So, yeah. Welcome. Sasabihin ko sana welcome sa Philippines, pero oh my God, kudos sa mga taong tumulong sa akin ng bonggang-bongga. Diyos ko, malaking shoutout. Sobrang thank you. Nanginginig. But, kwento ko sa inyo mamaya, guys, kung ano nangyari. Mamaya na lang. Kasi ang hirap mag-vlog. So, ayun na nga. So, ayun na nga, guys. Pasensya nyo na yung aking glitsura. Ngarag na ngarag talaga ako. Kwento ko na sa inyo yung nangyari. And, nakailang iyak na din ako. Kasi kasalanan ko, guys. Kasi kasalanan ko. Nabook ko, guys, is yung AM na flight. 4 AM. Hindi 4 PM. So, naiwan ako. I mean, hindi ako naiwan. Maliit yung time ko, guys. Dapat yung minimin ko na i-book is yung 4 PM. Which is, yun nga, mali. So, yung 4 AM na book, wala ako, guys, idea. Pag-check-in ko kanina, sabi ni ate, naiwan ka na ng plane mo kasi kanina tong umaga. Sobrang shock ko. I mean, shock ko. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Para akong iiyak. Hindi ko siya ma-explain, guys. Kasi pagod din ako. Wala akong tulog. Ang saya-saya ko pa sa Hong Kong, diba? Tapos, nasaya ko pa kanina kasi na-upgrade pa ako ng business. Kasi naiiyak ako. Naiiyak. Kasi excited, alam niyo yung excited ka ng excited din yung mga bata. Iyak yung salubong pala dito sa Pilipinas, which is ako naman yung dapat sisihin kasi kasalanan ko nga kasi nga ako yung
nag-book. Stress din kasi ako nang binukunin, guys. Kasi wala akong ticket eh. Yung ticket ko kasi nakahang. So, nagmamadali lang ako nang binuko yun. And mali nga siya. Hindi ako nakakuha ng ticket today. So, bukas pa yung flight. Originally, na 4 a.m. na nabook ko. Yun yung kukunin ko bukas. And, yun. Sobrang thank you doon sa mga nag-assist sa akin. As in, sobrang thank you. Hindi ko na, kasi parang lutang ako kasi wala akong tulog, tapos pagod ako. So, hindi ko na natanong nila. Pero, sobrang babait guys nung mga nag-assist sa akin sa PAL. Yung unang nag-assist sa akin, sabi niya, ay ma'am, nakaalis na yung plane kasi kaninang 4 a.m. to. Sabi ko, hindi naman kasi a.m. yung minimin ko, p.m. Tapos sabi niya, punta ka ng ticketing office kung mayroon pang available na seats for today's na flight. So, pumunta ako. Si kuya na nag-help sa akin ng trolley. Thank you so much. Kasi, hindi niya naman kailangan akong bantayan. So, inassist niya yung aking dala. Iniwan ko yung dala ko, guys. And, doon habang naghihintay ako ng sa counter ng PAL, alam ko guys, aware ako na matagal yung waiting. Tapos alam niyo ba guys, parang blessing in disguise yung mga nakakatabi ko. Kasi, ang dami kong numbers, ang dami nila binigay sa akin ng numbers. So, kung ano yung pinaka mas malapit, yun yung binigay ng mga katabi ko. Hindi nga sa akin yun guys, yung mga katabi ko. So, sobrang thank you din sa kanila. Sobrang thank you. Hindi ko kayo maalala kasi nga lutang na talaga ako. And, yung hindi ko natanong yung name. Alam niyo yun guys, wala na ako masyadong conversation kasi nag-rumble na yung aking mind. Tapos, yung nag-assist naman sa akin sa PAL, yung nag-change ng flight ko, sobrang bait din. Sabi niya, oh, anong nangyari? Sabi ko, mali po kasi yung time na nabook ko. And sabi niya, oh, next time, double check. Usually, guys, kasi nag-check-in naman talaga ako online. Kung nag-check ako online, na-notice ko sana siya. Pero hindi ko nga kasi na-check online. Kasi nga, yung supposed to be, hindi ko alam kung kailan ako makakarating ng Pilipinas. So, nakahang talaga ako. And, sobrang bait niya. Sabi niya, oh sige, buti na lang naka-flex yung ko guys, yung ticket ko. So, wala akong masyadong binayaran. Mayroon akong penalty pero mga 2,000 pesos lang. So, ganun guys. Sobrang worth it ng flex na ticket. Tapos, sabi niya, hindi ko ma-sure pero alam ko walang seats na sa flight mo sana nakukunin. Sabi niya, bigyan kita ng confirm na ticket para bukas, para sure na makauwi ka ng umaga. Pero, balik ka dun sa counter and magpalista ka ng standby. So, yung si ate girl naman sa counter na nag-help sa akin. As in, nilista niya ako guys. As in, inano niya ako, tinanay niyang i-push yung makapasok ako. Pero, as in, tagilid talaga. As in, tagilid. So, yeah, ang daming nag-assist sa akin sa PAL. Sobrang, na-sympathize talaga sila sa akin. Kasi nga siguro kita na yung stress ko and sobrang pagod ko na. Pero ano ko guys, hinuhold ko yung iyak ko. Kasi hinuhold ko siya kasi iyak ko, daming tao. Pero nung hindi ko pa yung sinasabi sa asawa ko lahat, yung iyak na naman. Iyak na naman ako. Hindi ko pa sinasabi sa asawa ko kasi yun nga, stress pa ako. So, yung nag-calm down na ako, na binigyan na ako ng confirmed ticket ng tomorrow na flight, which is, doon ako na-relieve. At least, merong ticket. At least, makakauwi ako bukas. Sure na. Yun. So, doon ako na-relieve talaga, guys. So, sabi ko, okay na ako. Pag hindi ako makasakay sa standby, okay na. At least, meron akong ticket tomorrow. So, tinawagan ko na yung asawa ko, guys. Sabi ko, the biggest disaster ever. Kasi, ilang beses naman ako, guys, nagbubook ng ticket, diba? And first time ever siya. Kasi, sabi nila, guys, military time yung booking. Pero kasi kung nasa ibang bansa ka, guys, AM and PM yung nakalagay. Ang
oh my God, ayoko nang isipin. But yun, so nung tumawag ako sa asawa ko, din ko na siya na hindi napigilan. Doon na ako naiyak ng bangga sa buti na lang, mayroong side doon na ako lang yung tao and wala pa yung madaming tao. Iyak talaga ako. Kung kailan naman nagmamadala akong umuwi, doon pa yung nagka-disaster. Tapos, sobrang kaba ko guys kasi nag-check ako online. Wala na akong makita yung flight. Binibigyan na ako nila ng ibang flight. Pero kasi hindi ko yung chinek yung bukas ng umaga. Pero konti na lang din yata. Parang ilan lang din yung seats. Which is yung mga hindi nakasakay today. Bukas din sila ilalagay. So, ayun. Last time kong yun, hindi ko siya na double check. Tapos sabi niya, oh baby, sorry, ganyan yung nararanasan mo. Kasi diba, iyak na naman ako. Ayoko sanang umiyak guys. Kasi siguro pagod na din to guys. Pasensya na nyo na pagod lang to. Kasi diba, binilhan niya na nga ako ng ticket para hindi ako ma-stress. Tapos, yung Hong Kong Manila ko. Tapos yun, meron pa rin palang stress. Hindi pa rin pala siya natapos. Kasalanan ko din naman. Ako talaga naman kasi hindi kasalanan. Niyak na naman ako. Pasensya na guys, pagod lang to. Cut na natin ito, i-cut. But, okay lang yun guys, kasi bukas makakauwi naman na tayo. So, ilang oras lang naman. Mga 6 o'clock na now. So, hanap tayo ng pagkain na gutom. Nakita ko yung Jollibee, natawa ako. Kasi katabi siya ng ticketing outlet. Sabi ko, ay, parang gusto ko na lang kumain ng Jollibee. Na-stress si ate girl. Kasi nga, diba dapat kasama na yung pamilya. But, hopefully okay na tomorrow. Pagising nila, nandyan na ako. So, okay na yan. Kain na lang tayo, guys. Tapos, idlip tayo now na para mamaya magising na tayo and ready na lang tayo umalis. And, nandito ako sa hotel na yung pinakamalapit sa airport. So, yun na lang yung kinuha ko, guys. Kasi, para hindi na hassle kasi ilang oras lang naman. And, ito na siya. Kikita nyo na. And, may shuttle sila 24/7. So, hindi tayo mahihirapan bukas or mamaya, madaling araw. So, alis tayo mga alas 2. Ngayon is alas 6 na. Sabi nito, maglagay ka ng madaming alarm. Sabi niya, tatawagan din kita ng ng alas 2. So, ano yung oras yun? Alas 7 yun sa Christchurch. So, sabi niya, tawagan din kita niyan para magising ka. Sabi ko, as if naman matutulog ako, babe. Hindi ko yan papalagpasin na, uy. And, yeah, yun guys, kain tayo. Siguro dito ko na lang to i-close yung vlog na to kasi wala naman na. So, yun yung journey natin. Lucky tayo at first. And, luhaan nung last minute. And, there's no one to blame. Ako naman yung kasalanan ko naman talaga, guys. And, sobrang thank you. Kudos dun sa mga tumulong sa akin. Especially din dun sa mga taga-PAL na tumulong talaga sa akin. Sobrang helpful nila. Lahat sila sobrang, as in, sobrang, nila sa akin, sympathetic sila na yun nga. Yun, yeah, trinay din nila yung best nila na makasakay ako. But, you know, puno talaga. Wala talaga silang magagawa. So, yeah. Anyway, yun na guys for today. Sasabihin ko sana, hope you enjoyed this video. Pero hindi siya ka-enjoy guys. Parang heartbroken. But that's okay. Konting oras lang naman guys. Kayang-kaya natin yan. So, kain muna tayo sa taas. Sabi nila may pagkain daw dito. And, yeah, I'll see you guys tomorrow. Hindi ko na i-vlog yung pauwi. Yung papunta ko mamaya mga daling araw. Mag-vlog na ako yung nasa bahay na ako. Gigisingin ko na silang lahat. But yun, see you guys later. I mean, mamaya, bukas. Good night.